Samantala, mahigit 300 CCTV cameras ang kinabit ng pulisya sa mga lugar sa Maynilaan kung saan talamak ang krimen. Ito bilang bahagi ng proyekto ng PNP na Metro Hawkeye, dalaing bantayan ang mga mamamayan. Narito ang report ni Salima Refran. Dagdag na mata sa pagumatyag at pagbabantay. Ito ang PNP Metro Hawkeye. Higit 300 na mga CCTV o mga closed-circuit cameras na inilalagay sa mga natukoy na crime-prone areas. Sa pagbubukas muli ng klase sa susunod na linggo, isa ito sa mga hakbang ng Philippine National Police para masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante. Kulang talaga yung ating pulis, ano? So parang meron na rin nagbabantay 24/7 doon sa mga major streets. Sa Pasay Rotonda, 32 na CCTV na ang nakakabit at namomonitor sa Pasay PCP6 at sa iba't ibang barangay. Sa mga hagdan ng mga footbridge, may nakasulat na mga babala laban sa mga magnanakaw. Marami ng tao, marami pang sasakyan. Ito ang araw-araw na sitwasyon dito nga sa panulukan ng EDSA at Taft Avenue. Bukod sa mga stasyon ng MRT at LRT, dito rin dumaraan ang mga ruta ng mga bus at jeep patungo nga sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Kaya naman sa dami ng tao, hindi na nakapagtataka na notorious ang lugar na ito para sa pagnanakaw, pandurukot at snatching. Ang mga nakausap namin sa lugar, iba-iba ang pananaw rito. O di ba na beware na yung mga magnanakaw na sila dito kasi may mga CCTV na sila eh. Kulang pa yung mga CCTV nila nilalagay nila eh. Kahit meron nilalagay nila dito, marami pa na magnanakaw eh. Ang University Belt na isa ring crime-prone area, kakabitan pa lang ng mga CCTV at baka di umabot sa school opening. Dito pa naman nananatili ang libo-libong estudyante. It is under CCTV 3 project, no? Hindi mahaba. Pero meron na tayong active na. Pero mga masasamang loob, wala raw pinipiling lugar para mambiktima. Tulad ng nangyari sa French tourist na si Celine at kanyang asawang si Owen na nanakawan ng wallet at passport habang sakay ng LRT. The first thing that I would do is to put camera inside because it's usually, as I ask the police officer, it's usually inside the LRT that events like that happen. Para sa unang balita, Salima Refran reporting.